Karamihan sa atin ay namulat tayo na sundin ang mga kulturang nakagawian. Sundin kung ano ang nakasanayan. Sundin kung ano ang sigaw ng mundo. To the point na parang naging sunod-sunuran na lang tayo sa dikta ng mundo. Kasi yun ang proven and tested. Which is tama naman. But at some point, have you ever wondered? Sa kakasunod natin sa nakagawian, sa dikta ng mundo, we realize na bakit parang hindi tayo masaya. Just like sa field of being an employee. After how many years of studying, pass the exam, and then get a job, and then at the end of the day, teka, sabi ng mundo, pag nagkatrabaho na ako, gaganda ng buhay ko at sasaya ako. Pero ba't ganun? Have you ever think of that? Masyado tayong nagpadala sa kultura knowing na yung ganung way ang sa atin ay magpapasaya. Pero hindi pala. You know why? Dahil masyado tayong nakafocus sa kung ano ang gusto ng iba para sa atin. Sa kung ano ang way ng karamihan. To the point na hindi na natin nafokusan kung ano ang dapat talaga ay para sa atin. Hindi na natin na-exercise yung gusto natin, yung talent natin. Ito yung masaklap. Dahil sa kakasunod natin sa gusto ng karamihan, mas lalo tuloy tayong nahihirapan, mas lalo tuloy tayong napapagod, mas lalo tayong nahintanggal sa situation natin. Kasi parang ang kinakalabasan is natakot na tayong umalis sa kultura kasi ayaw nating mag-back to zero. Takot tayong magsimula ulit kasi akala natin mas mahirapan tayo. Kahit na gusto na nating lumabas sa sitwasyong idinikta ng mundo. At kung may oras naman tayong gawin yung gusto natin, parang nawawala na tuloy tayo ng gana. Kasi drain na tayo. Drain na yung energy natin kakagawa ng mga bagay na hindi natin gusto. Hanggang sa tumanda na lang tayo at naipaasa na naman ang system na yan sa next generation. Pero sa pagtanda mo, payag ka bang maging ganyan ang sitwasyon mo? Yung parang nabuhay ka lang sa mundong ito for survival? Payag ka ba na sa pagtanda mo, dala-dala mo pa rin yung mga what ifs mo sa mga gusto mo sanang gawin pero hindi mo nagawa dahil sinunod mo ang dikta ng mundo at hindi ang dikta ng puso at utak mo na siya nang pinakita sa iyo kung ano sana ang mga mas magagawa mo pa doing what you really love to do? Payag ka bang tumanda na naghihintay pa rin sa swerte? Payag ka bang tumanda ka na hindi ka totally masaya dahil marami kang hindi na-accomplish sa buhay mo dahil hindi mo nagampanan o nahanap ang purpose mo sa mundong ito at hindi mo man lang na ipakita o na-develop ang mga talent at kakayahan mo? Sayang kaibigan, sana wag na umabot sa puntong iyan. Huwag kang matakot mag-execute, huwag kang matakot sumubok. Dahil ang lahat ng mga abilidad mo na alam mo at ramdam mong mas makakatulong sa iyo sa pag-grow at pagkilala ng pagkatao mo, yan ang regalo ng Diyos sa iyo. At yan ang dikta ng Diyos na dapat sundin mo. Huwag kang matakot kung magsimula ka man muli sa zero. At least, pag tinuloy-tuloy mo, alam mong dyan ka mag-grow at magiging masaya. Kesa naman umangat ka nga at kumikita sa isa mong ginagawa, hindi ka naman masaya at parang araw-araw kang pinaparusahan. We don't know what's ahead of us. Pero one thing for sure na alam nating nag-grow tayo as an individual is kapag patuloy nating ginagawa yung gusto nating gawin sa buhay, knowing na hindi lang pala sarili natin ang natulungan natin, kundi pati ang ibang tao, ang mundo, at ang next generation. Dahil nagawa nating makapag-inspire sa karamihan na pwede palang lumabas sa culture na nakasanayan, na mas masaya pala at magaan ang buhay kapag purpose mo na ang iyong tinatrabaho, hindi ang utos ng boss mo. God bless.